Bukod sa mga gamit pang eskwela, isa pa sa mga binabudgetan ng mga magulang ang uniforme ng mga anak. May mga nagpapatahi habang ang iba bumibili ng ready-to-wear uniforms. Ano nga ba ang mas sulit? Makibalita tayo kay Jasmine Gabriel. Tuloy-tuloy na ang pagdating ng mga customer sa ilang patahian sa Urdaneta City. Sa ganitong panahon kasi, maraming magulang ang sabay-sabay na nagpapagawa ng uniforme ng kanilang mga anak na magbabalik eskwela. Kaya naman ang mga mananahi tulad ni Aling Didith, kumikita ng mas malaki ngayon. 150 pesos singil niya sa pagtahi ng kada set ng uniforme ng lalaki. Nasa 350 pesos naman kung siyang sasagot sa gagamiting tela. Sa uniforme naman ng babae, 250 pesos ang kada set at 450 pesos kung ang mananahi ang sasagot sa gagamiting tela. Siyempre, kung sa quality, siyempre mas magandang patahe versus sa ready-made. Kasi mas yung iba kasing ready-made, pang madalian, kunyari, 1 year lang gagamitin. Kung compare sa patahe, siguro 2 to 3 years pwede siya. Ang mga wala namang oras magpatahi, sa ready-to-wear shops pumupunta. Ang negosyanteng si Aling Eva, lumakas na rin daw ang benta ngayong 1 linggo na lang bago ang pasukan. Nasa 80 hanggang 100 pesos daw ang tubo niya sa kada uniformeng may bibenta. Mas gusto nila kasi makukuha na nila, tsaka mas mura. Hindi kagaya sa tahi, mas mahal ng konti. Takbuhan naman ng mga nagpaparepair ng sapatos si Mang Eddie. Mula 80 hanggang 150 pesos ang singil niya sa kada repair ng sapatos. Pero pwede pa raw tumawad. Gusto lang naman magpatay kasi dahil makaka-minus raw sila eh. Nakakatipid daw sila. Sa hirap nga ng buhay ngayon, kanya-kanyang diskarte ang mga magulang para makatipid sa gasto sa pag-aaral ng mga bata. Minsan nga, mismo mga mag-aaral na ang gumagawa ng paraan para makatulong sa gastusin sa gamit pang eskwela. Tulad na lang ng ilang kabataan sa Kidapawan City. Sinulit nilang nalalabing araw ng bakasyon para magtinda sa palengke ng mga pansahog at iba pang paninda. Kailangan daw nila itong gawin para makumpleto ang kanilang mga gamit pang eskwela. Jasmine Gabriel, Nagbabalita, Pilipinas.